Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sa naway nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Libra, maraming salamat po unang-una sa mga likes and subscribes ninyo at sa mga nag-iiwan ng mga magagandang komento po. Thank you. Paunang message ninyo, open up to your spiritual gifts. Ayan, so sabi rito, remember that your true nature is spiritual and not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Ayan, so maybe sa ngayon, kailangan na ninyong pakinggan din ang mga gabay na pinapadala sa inyo ng Divine Universe through your angels, and isa dyan sa mensahe or sa mga mensahe na pinapadala sa inyo is to open up your self to your spiritual gifts, kasi maaaring ito na yung panahon para i-embrace nyo na ang mga yung mga spiritual gifts ninyo, so that you can carry out your mission in life or yung purpose ninyo sa buhay at this time, what else? We have trust your angels. Ayan, magtiwala kayo sa mga angels ninyo. Magtiwala kayo sa mga guidance na pinapadala sa inyo ng mga angels ninyo. Let go of your expectations of how your dreams will come true and trust that heaven has a perfect plan. Ayan. So, siguro meron mga intuitive messages na binibigay sa inyo ang mga angels sa ngayon, and that is related to yung mga bagay-bagay, yung mga pangyayari sa buhay ninyo sa ngayon na maaring related doon sa outcome na ine-expect ninyo sa mga ginagawa ninyo, sa mga plans ninyo, or doon sa kung papaano ninyo gustong matanggap, or kung papaano ninyo gustong mag-come to fruition ang mga pangarap ninyo. So ngayon, kasi baka ang iba sa inyo rito, Libra, you are trying too hard, na baka ini-insist or pinipilit ninyo kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari. Maybe you are going to try to macromanage, or micromanage everything. At kung ano yung gusto ninyo, kung ano yung ini-expect ninyo na maging resulta ng mga ginagawa ninyo, maaaring yun talagang ini-insist ninyo. But let's remember, na everything happens in divine order and timing, and everything happens according to the divine plan. Diba? Kaya kahit anong pilit natin sa gusto natin mangyari, sa gusto nating outcome na makita sa 3D reality natin, if that's not part of the divine plan, or it's not how the divine has planned out, diba? Para sa mga bagay-bagay na mangyari sa buhay ninyo or mag-unfold sa mga buhay ninyo, then it's not going to be how you are expecting it to happen, hindi ba? Kaya mas maganda ngayon na i-release nyo na lang yon, i-surrender nyo na lang yung mga dreams ninyo, yung mga plano ninyo. Just surrender it to the divine universe, surrender it to God, kasi magtiwala na lang din kayo, na the divine universe has a perfect plan for you, at kung ano man ang ibibigay sa inyo, yun ang best para sa'yo. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng hindi para sa'yo, ng hindi nakalaan para sa'yo. Okay? And everything na pinaplano ng Panginoon para sa atin, or pinaghahandaan ng Panginoon para ibigay sa atin, ay kung ano ang best para sa atin. Step into the spotlight. Ayan, sabi rito, you have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. Ayan, so this is your mission in life sa ngayon. This is your purpose in life, to share your wisdom, to inspire other people, use your knowledge, whether that is academic knowledge or spiritual gift,
use that, no? Dahil maaaring yon ang kailangan mong i-share sa iba para makapag-inspire ka ng ibang tao, mas makatulong kang gumaan ang pakiramdam ng mga tao sa paligid ninyo. Maybe siguro, no, yung trabaho ninyo, maybe you're a motivational speaker, baka kayo ay isang spiritual guide, maaaring ikaw ay isang spiritual teacher or counselor, yung mga ganon, ano. And siguro, no, para sa ibang tao, maaaring kayo yung kanilang pinaghuhugutan ng lakas, pinaghuhugutan ng inspirasyon, ng motivation, yung ganon. And this is really a beautiful mission, no, sa buhay ninyo, that you'll be able to touch other people's lives, na yung magkaroon kayo ng or makagawa kayo ng magandang pagbabago, or you can make a big difference, no, sa buhay ng maraming tao. That's going to be very fulfilling, no? At yun ang mission ninyo sa ngayon. We have quieting the mind. Ayan. So, maybe ito din yung isa sa kailangan ninyong bigyan ng panahon para sa sarili ninyo. You need to connect with your soul. You need to reflect on things that are happening sa buhay ninyo. Kailangan ninyo na parang temporarily, no, saglit lang, na mag-detach muna kayo sa kabisihan ng worldly things, no, na inaasikaso ninyo, para nang sa gayon makabalik muna kayo sa sentro, yung you can get back to your core, para nang sa ganon you can ground yourself, mas magiging kalmado kayo. And with that, mas magiging productive kayo, mas magiging maganda ang takbo ng thinking ninyo, mas magiging magaan yung damdamin ninyo, yung gano'n, no? Kaya maybe this is the perfect time for you to do that as well, kasi baka nandoon kayo sa puntong nai-stress kayo, no? Hindi lang physically but mentally and emotionally, no? Maaaring stressed out kayo. Kailangan ninyong umatras muna ng kahit saglit lang, para lang na makabalik muna kayo sa sentro. Okay? We have time machine. Ayan. So parang kung may ibabalik mo lang, no? Siguro naiisip niyo na kung may ibabalik ko lang ang panahon, 'di ba? Baka meron kayong mga regrets, no? Baka meron kayong mga what if, merong mga nangyayari sa buhay ninyo siguro sa ngayon na naiisip ninyo na sana, 'di ba? Ginawa ko na to dati pa, no? Yung ganito, yung mag-inspire ka sa mga tao, yung makakatulong kayo sa mga tao, 'di ba? Na siguro mga maraming panahon na ang lumipas, na sana siguro ay meron na kayong mga pagkakataon para magawa ninyo yan, pero hindi nyo nagawa. Then ngayon na maaring para sa iba sa inyo, nangyayari na yan, nararanasan ninyo na, at nararamdaman siguro ninyo kung gaano ka-fulfilling, gaano kasarap ang pakiramdam na makatulong sa iba in your own little way. Siguro nasasabi ninyo na sana pala, no, noong ka pa to ginawa, kasi iba ang pakiramdam, iba ang saya, ang fulfillment, at ang joy na nararamdaman ng iba sa inyo. So siguro may mga ganong sitwasyon, no, ang iba sa inyo sa ngayon. We have beautiful and caging. Ang iba siguro sa inyo rito, Libra, merong mga nararamdaman kayo na pagsisisi, no? Maaring merong mga regret kayo sa ibang mga sitwasyon sa buhay ninyo. Maaring meron kayo ritong guilt, no, sa sarili ninyo, na sana pala, 'di ba? Yung parang, kaya kung siguro naiisip ng iba sa inyo rito na kung may babalik ko lang ang panahon, sana hindi ko nagawa ang kung ano mang bagay na nagawa ninyo na ngayon, maaring pinagsisisihan ninyo, no? So, siguro, this is some of you, no, ngayon, parang nahihirapan din kayong mag-move forward sa buhay ninyo kasi meron pa kayong guilt sa puso ninyo, no? And you won't be able to be, parang hindi ninyo mararamdaman yung malalim na saya if nandito pa rin kayo sa energy na to.
no, na meron pa rin kayong guilt, na meron pa rin kayong pinagsisisihan. And siguro ngayon, itong kailangan ninyong gawin, or kailangan ninyong pagmuni-munihan, ano, na bakit kayo nagigilty. 'Di ba? And if there is something, if you're able to figure out kung bakit kayo nagigilty, then gawan ninyo ng paraan, ano? Is pag-isipan ninyong mabuti, how can you get out of that guilt feeling? 'Di ba? Kasi kung pwede rin naman, kung meron pa rin naman kayong magagawa sa ngayon para makabawi kayo sa kung ano man ang sitwasyon na ikinagigilty ninyo, then wag na kayong magdalawang isip. Then do it so that you can also release yourself, 'di ba, from that guilt. Kasi parang yung guilt feeling na ito parang self-sabotaging cycle ang nangyayari sa inyo. Parang you are getting in your own way, no, dahil sa guilt ninyo, hindi kayo nakakapag-move forward sa buhay ninyo. Hindi kayo, o nahihirapan kayo na mag-take action para makapag-move on kayo because of that guilt that you are harboring within yourself. Kaya, you were not born to be trapped in guilt, diba? Nandito tayo for a specific purpose. Nandito tayo for because meron tayong halaga, because meron tayong kailangan gawin, 'di ba? May mission tayo sa buhay. Kaya hindi pwedeng nandoon kayo sa energy na to forever, no? Na dahil sa guilt na 'yan. Dahil sa pagsisisi na 'yan, no? Kaya isipin ninyong mabuti, no, Libra, sayang ng oras, sayang ng panahon, sayang ng pagkakataon. For sure, meron kayong magagawa para mabago ninyo ang inyong pakiramdam at para makabawi kayo, makapag-isip kayo kung ano ang magagawa ninyo ngayon para makabawi kayo doon sa kung ano man ang siguro shortcomings ninyo or hindi ninyo nagawa. Now, think about it, no? Gawa na ninyo ng paraan sa ngayon para makapag-move on na kayo sa buhay. Para na makalabas na kayo dito sa energy na to na nagtatrap sa inyo or nagpiprevent sa inyo from moving forward in your life. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, we have full moon in Pisces, forgive. Ayan. So, importante din ito na mapatawad din ninyo yung sarili ninyo. That could be related to this beautiful uncaging. Kasi, maybe, you've been unfair ngayon sa sarili ninyo. You've been too harsh on yourself, diba? Kasi pinipigilan ninyo yung sarili ninyo na mag-move on kayo sa buhay, mag-improve ang inyong kalagayan, no, ang inyong nararamdaman. Kasi because of this, 'di ba? So maybe you need to forgive yourself now, 'di ba? So that also that is one ingredient din para magkaroon na kayo ng lakas na loob din na umusad na, no? Lumakad na. Kumbaga, mag-grow na kayo, 'di ba? Mag-thrive na kayo kasi matagal ng panahon siguro ito na meron kayong mga pagsisisi, na meron kayong guilt sa sarili ninyo. And maybe also, baka meron din ditong kailangan kayong patawarin, no? Mga tao siguro na nakagawa ng shortcoming sa inyo, mga tao na merong pagkakamali sa inyo, mga tao na merong pagkukulang sa inyo, no? Whether humingi sila ng pakapatawaran mo, humingi sila ng sorry sa iyo or hindi, 'di ba? Kung handa na rin na kayo na magpatawad, then gawin na niyo 'yon so that makapag-move on na kayo, 'di ba? Kasi yung pagpapatawad natin, hindi natin ginagawa 'yon para sa kanila, no? Hindi natin 'yun pabor para sa mga taong nakapagdulot ng sama ng loob sa atin, but we are forgiving those people na mayroong mga shortcomings sa atin para tayo ay gumaan na ang pakiramdam natin, para maalis na yung bigat sa dibdib natin and we can move on with our lives on a clean slate.
we have see the bigger picture. Okay? So, lalo-lalo na pagdating sa mga sitwasyon na kailangan ninyong pagdesisyonan, it's better to see or look at things sa the bigger picture para nang sa gayon lahat ng corners, no, all four corners of your situation ay makita ninyo, ma-assess ninyong mabuti, and therefore you can make a decision na mabuti, fair and sound, no, for everyone at hindi lang para sa inyo. We have full moon in Leo. Ayan, go wild, kailangan na maging adventurous din kayo paminsan, no? Maging adventurous kayo, sumubo kayong lumabas sa inyong comfort zone, subukan ninyong lumabas sa kung ano ang komportable lang kayo na sitwasyon, 'di ba? Kasi maybe it's about time na for you to thrive, to expand, to explore new things and new situations, 'di ba? So tingnan natin kung ano pa mga mensahe sa inyo, final message ninyo. Kumuha tayo ng trinkets dito. So, we have peace sign. Ayan, napakaganda. So, ibig sabihin nito na unti-unti, no, you will be able now to claim the peace and tranquility and serenity that you deserve, no? Lalo-lalo na siguro, no, dito, kapag ito nangyari na makaalis na kayo dyan, makabangon na kayo sa sitwasyon na yan, definitely magkakaroon na din kayo ng kapayapaan sa inyong dibdib. Kapag nakapagpatawad na kayo, for sure, gagaan ang inyong pakiramdam, and yun na nga, kapag napatawad nyo na din ang inyong sarili, then definitely there will be peace, there will be tranquility, there will be serenity that you will feel. So, we have Cupid. Ayan. So, this is about passion. This is about relationships. Baka ang iba sa inyo papasok sa isang bagong love and romantic relationship kasi baka nakita nyo na, no, yung eternal love. Baka nakita nyo na yung inyong twin flame, yung inyong soulmate, yung ganon. We have Hamsahan. Ayan. This is protecting yourself, no, from negative energies, no? So ngayon siguro you may need to do some kind of protection, no? Pag-isipan ninyong mabuti how you're going to protect yourself and protect your energies. Isa na dyan, ano, siguro ang naiisip ko, maaaring ang iba sa inyo dito siguro gumagawa kayo ng rites or rituals for yourself. Baka kayo ay may mga dasal na ginagawa, no? Maaaring ganon, or baka kayo ay nagre-ritual, baka kayo ay may mga spells, no, na sinasabi or ginagawa, or probably then siguro yung smudging, no? That is one way as well of pagtanggal naman, no, ng mga negativity sa inyong energy field at pati na rin sa lugar, no, sa living space ninyo. So, maybe ang iba sa inyo may mga ganon. One way also very effective of protecting your energies is to surround yourself, no? Surround yourself with positive thinking people. Malaki ang epekto ng ganon. If you are surrounded with people na negatibo, ang pag-iisip, negatibo yung lahat sa kanya, ay naku, talagang makakawaan ka dyan eventually, no? Madidikitan ka ng negative energies ng tao yan. Kaya, isa din yan, no, sa dapat din ninyong kino-consider, no, when you are choosing people to surround you, 'di ba? Yung mga kaibigan ninyo or mga kakilala ninyo or the people that you're dealing with, most of the time yung ganun. So dapat pinipili din ninyo, no, na positive thinking people ang mga to, happy people ang mga yan. So good luck, thank you for watching. Love and light. Namaste.